Nagsimula ang kwento sa isang matabang lalaki na ating bida na buong tapang na pinahayag ang kanyang nararamdaman sa isang napakamagandang dilag. Sinabi niya sa dalaga na nabighani siya sa angking ganda noong una niya itong nakita at hanggang sa ngayon. Ngunit makikita sa mukha ng babae na tila ba ayaw sa kanya. Kaya sinabi na lang ng ating bida na, pasensya na dahil magiging problema talaga kung ang taong hindi mo gusto ay magtapat sa'yo. Sabi ng babae sa ating bida na si Siwo, hindi naman sa hindi kita gusto, sa totoo lang napakabuti mo, palagi mo akong pinapatawa, kaya bakit hindi kita magugustuhan? Pero, nalipat ang eksena sa labas, at nag-aantay ang kanyang kaibigan, at tinanong siya kung ano ang kinalabasan sa kanyang pagtatapat. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagkadismaya sa mga nangyayari. Kailangan daw muna niyang mag-aral ng mabuti, sabi ng babae sa kanya. Sabi ng kanyang kaibigan, apakalupit naman ng babae na yon, nakaisip pa siya ng rason para maiwasan ka. At sa isip-isip niya na hindi naman totoong na nag-aaral ng mabuti, puro pang chichismis nga lang inaatupag nun. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay may malakas na bolang paparating sa kanila. Ngunit nabigla ang kanyang kaibigan nang salagin niya ang bola gamit lamang ng isang kamay na hindi nakatingin habang umiiyak at sinabing, ganito ba ako? Katulad ng bola. Bilog. Sabi naman ng kanyang kaibigan, kahit nga ako di makapaniwala. Mahilig ka naman sa sport kahit hindi kagalingan, binabalance mo naman ang iyong pagkain, at ang ain sayo ka naman araw-araw, iwan ko ba bakit bilog ka pa rin? Apakalupit mo lang taga siguro, Siwo. At tinanong niya kung nakapunta na ba siya sa hospital para makapagpakonsulta. Sinabi niya na maraming beses na daw siya nakapunta at ang sabi ng doktor na kapag di ka pa rin pumayat kahit anong gawin mo, 99.9% kalahi sa dugo galing. Pagkarating niya sa bahay nakita niya ang kanilang family picture, napapaisip siya kung kahaling nga ba ang dahilan. Dahil siya lamang ang bilog samantalang ang kanyang mga magulang ay mapapayat. At hanggang tumanda na ang kanyang ina, ay payat pa rin. At kahit hindi man nakita niya ang kanyang ama ng masinsinan, ay marami siyang naririnig na, nagiging famous sa Sirium Athlete. Ang Sirium Athlete ay isang folk wrestling style at tradisyonal na pambansang sport ng Korea na nagsimula noong ika-4 na siglo. At marami siyang naipanalo. Sa hapagkainan, nakabalot ang salad at may nakadikit na sulat galing sa kanyang ina na, magpalakas ka anak at gugaliig mag-diet, pero goods na rin pag healthy ka, magkakamosel ka naman kapag hihinga ka ng malalim. At siyang kinainis naman ni Siwo, kaya naghanap siya ng instant noodles, at nag-init ng tubig habang kausap ang kanyang sarili, na wala namang saysay ang kanyang ginagawa, dahil wala naman nangyayarig pagbabago sa kanyang katawan. Ilang taon pa ba magsasakripisyo kung pwede naman kakainin kung ano ang gusto ko? Galit niyang sinabi. Ngunit sa huling sandali, napili pa rin kainin ang hinanda ng kanyang ina kahit hindi ayon sa kanyang kalooban. Apakalupit kasi ng tadhana. Bago sumapit ang dilim ay nasa labas na siya para mag-insayo. Tumakbo siya ng mabilis habang iniisip niya kung papaano siya nasawi sa pag-ibig. Kailangan niyang magsikap para sa sarili at hinding-hindi susuko. Sumapit na ang dilim, pagod at hingal nang natakbo niya 15 kilometro, nalampasan pa na niya ang dati niyang record. Sa di kalayuan, matatanaw niya ang isang lugar at sa isip niya first time niya itong makita na parabang may kakaiba. Kaya gusto niyang tingnan sa mapa kung saan na siya nakarating. Bago pa matingnan ni Siwo ang mapa, nakita niya isang figura ng tao at boses siyang naririnig na, ang liksi daw ng mga paa, at parang may 1,000 baboy na nakawala sa kulungan. Nang masilayan na ng ilaw, isang matanda ang kanyang nakita, at patuloy na nagsasalita na, akalain mo nga naman, hindi na maitatanggi, nasa dugo muna na nalaytay ang iyong pagkabilog. Biglang tumalo ng napakataas ang matanda at lumapag sa kanyang harapan. Nabigla si Siwo sa ginawa ng matanda, sa kanyang isipan ay akapa lupet naman ng matanda, ari eh. Tinalo niya, siguro mga 5 to 6 meters ang taas. Sinabi niya sa matanda na, okay ka lang, tatang.
Sabi ng matanda kay Siwo na, "Anong tatang? Mas malakas pa nga ako sa'yo, putotoy. At huwag kang matakot sa akin, dahil hindi naman ako naparito upang pumatay ng isang baboy na sawi sa pag-ibig." At nagpakilala ang matanda na si Grandpa Bogeyman. Ang Grandpa Bogeyman ay isang kathang-isip ng mga matatanda na ginagamit pang takot sa mga bata kapag hindi kumain or matulog. Sabi ni Grandpa Bogeyman na, "Nasa akin ang papel ng hukom. Kaya responsible ako sa pagdami ng monster maritises sa Pinas. Pero nakikita ko sa iyo na wala kang alam." At naghahanda ang matanda, tila ba isang tela at sabay sabing, "Okay lang, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sumama ka sa akin." At agad tinapon ng matanda ang malaking tela kay Siwo at bumalot sa buo niyang katawan na kanyang ikinagulat. Sa kalagitnaan ay napaisip na lamang siya kung anong ginawa sa kanya ng lukong matanda. Kalaunan, binukas ng matanda ang tela at tumilapon si Siwo. Litong-lito siya sa mga pangyayari at nagulat siya nang makita niya ang paligid. At sabi ng matanda na, "Maligayang pagdating sa mundo ng monster marites. Lumingon ka sa iyong paligid at pagmasdan ng iyong mga mata. Nakita mo na ba? Lahat ng nandirito ay residente sa mundo ng monster marites." At makikita sa mukha ni Siwo sa sobrang takot. At sabi pa ng matanda na, minsan, mga nilalang na kinatatakutan ng mga tao at pinaglingkuran nila bilang mga Diyos. Ngayon, ang kanilang mga existences ay kilala na lamang bilang mga pamahiin at multo. Minsan sa bawat 666 taon, ay may magaganap na pinakamalaking festival na upang piliin ang hari ng mundo ng monsters, marites. Pati na ang Pinas. Bawat member ng mga pamilyang monster na kasalukuyang nag-exist sa buong mundo ay pipili ng isang kalahok upang magrepresenta bilang kandidato. 666 taon na ang nakalilipas mula ngayon. Isang halimaw ang tumayo sa amin bilang aming hari. At 666 years na ang lumipas ngayon. Pero bigla siya pinahinto ni Siwo sa pagsasalita at nagsasabi na naintindihan niya lahat iyon, pero bakit nandito siya ngayon? Nakakatakot ang lugar na ito. Kahit saan ka limingon ay may napaka-maraming demonyong marites ang pwedeng kumain sa kanya. Sabi ni Grandpa Bogeyman na, "Di ba sinabi ko na sa'yo, putotoy na, kailangan sa bawat tribo ay may representante na lumahok bilang isang demonyong marites." At dagdag pa niya na, "Bilang ikaw lamang ang nagmana na may dugong goblin na pinaghalo ng dugo ng tao. Marahil mga 4 or 5 na henerasyon ka pa, meron pa rin kaunting dugo ng goblin ang nananalaytay sa'yo." Dahil sa hindi na mapakali kung ano ang gagawin ni Siwo ay, sinabi niya sa matanda na, "Baka hindi lang tayo nagkaintindihan." Ngunit nang sabihin na sana niya iyon ay, biglang may tumalon sa malayo ng napakataas at papunta sa kanilang direksyon. Naikina bigla naman ni Siwo. Isang malaking puwersa ang tumama sa kanyang harapan at tumilapon sa maraming mga bato sa kalas ng impact. Nanginginig ang buong katawan ni Siwo sa sobrang takot. Sabi ng matanda na, "Bibigyan kita ng isang pagsusulit kung karapat-dapat ka ba na magiging representante or isa kalang basura." Sabi ng isang pangit na demonyo kay tatang na, "Totoo ba ang nakikita ko, tatang? Isang tao? Napakasarap nitong paglaruan." Sabi naman ng matanda sa demonyo na, "Oo, ang nakikita mo ay totoo, at kung matatalo mo siya ay pwede mo siyang kainin at paglaruan gamit ang iyong matutulis na ngipin." Sabi naman ng demonyo na, "Apakagandang araw na ito. Ang swerte ko naman, makakatikim na rin ako sa wakas karne ng tao sa halos 666 years." Hindi maipinta ang mukha ni Siwo sa takot dahil sa mga pangyayari. Biglang, tumakbo ang malaking halimaw papunta kay Siwo at nagpapakawala ng malakas na sipa. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagtanggap nagmalakas na impact sa ginawa ng halimaw. Sa lakas nito ay tumilapon si Siwo ng malayo at tumama sa napakatigas na semento. At nagtamo ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Sabi ng matanda na, kahit nagmana ka ng dugo ng isang goblin, ang karapatan sa festival ay hindi basta-basta maibibigay sa isang ordinaryong tao. At dagdag pa niya na, kaya ipakita mo kung karapat-dapat ka ba.
O gugustuhin mo lang na mamatay at kakainin ng isang pangit na halimaw? Kahit hindi pa nakapag-react si Wuo sa pangyayari ay hinila na siya ng halimaw at malakas na hinampas sa semento. Kaya napasukan ng dugo. Sabi ng halimaw na, "Di ko akalaing matigas ka pala. Akala ko lang isa ka lang bukol ng karne na nilagyan ng samya sa gitna at ready ng kainin. Ngunit isa ka palang kalyo ng bibig ng isang maretis na napakakunat. Pero di ako kailangan magpapatalo. At ngunguyain na lang kita tulad ng isang bubblegum." At kanya na niya itong tinuloyan gamit ang matulis at malalaking kamay. Sa lakas ng impact ay makikita sa mukha ng matanda na wala ang ating bida. Ngunit, nagtataka ang halimaw bakit parang may puwersa ang tumutulak sa kanyang kamay. At makikita na buhay ang ating bida at nagawa niyang masangga ang ginawang pag-atake ng nalimaw. Dahil sa unang panahon, ang mga goblin ay may mga malalakas na abilidad, isa na rito ang tinatawag na The Infinite o kapangyarihan na walang hanggan. Makikita sa mukha ng lukong matanda ang pagkagulat. At naalala niya ang mga kapangyarihan ng goblin. Na kapag naibigkas na ang isang mahiwagang salita, at natapos ito ay nagiging isang napakalakas na kapangyarihan. Makikita sa pangangatawa ni si Wuo ang pagbabago, at may lumalabas sa kanyang katawan, habang hinahawakan niya ang kamay ng isang halimaw. Laking pagtataka ng halimaw bakit sa isang iglap ay nagiging malakas na ang kanina'y matabang baboy. Na gustong-gusto niyang kainin. Sa isip pa ng matanda, kung meron mang dugong goblin ay nakaimprenta sa nakatawan ang mga talento, katulad ng pakiramdam or kutob kahit tulog. Kung meron mang panganib ay biglang mag-react ang katawan kahit hindi tinuruan. Si Siwo ay naghahanda na sa kanyang pag-atake. At nilabas na niya ang likas niyang lakas, hawak-hawak ang kamay ng isang halimaw. At isang abilidad ang binitawan ng ating bida sabay pabaliktad, Goblin Serum. Mountain Flip. At sa lakas ng impact ay tumilapon ang mga bato at lupa. Napagtagumpayan niyang patumbahin ang isang malaking halimaw gamit lamang ang kanyang maliit na katawan. At nag-aktibo na ang kanyang katauhan bilang kalahating tao at kalahating goblin. Sa pagsapit ng umaga, sa isang bilihan ay nag-uusap ang dalawang magkaibigan patungkol sa kanyang panaginip. Dahil nakakita siya ng matanda na si Grandpa Boogeyman. At isinama siya papunta sa isang mundo na maraming halimaw at isa sa kanila ay nakalaban niya. Ngunit dahil sa kanyang sobrang takot ay wala na siyang nagawa at nabugbog ng malubha. Pero sa hindi inaasahan ay nagising ang kanyang kapangyarihan at kanya itong ginolpi. Sabi naman ng kanyang kaibigan kay Siwo na ating bida ay, "Totoo ba? Sobrang lupet naman pala ng panaginip mo pre." Sa isip-isip niya na parang dinibdib ata niya ang nangyayari sa kanya, kaya nagkaganito ito, siguro sobrang in love niya sa babaeng iyon. Dagdag pa niya na, "Pagkatapos kong marinig ang iyong kwento ay parang ang ganda, ang saya nun." At sa isip-isip niya na, at least nanalo pa siya sa dulo kaya sasabayan ko na lang ito. Iba pa naman to pag nagalit, namamato ng sipon. Sabi naman ni Siwo sa kanyang kaibigan na, "Hindi masaya at maganda yon dahil palagi akong nabugbog at sobrang sakit ng katawan ko noon at isang beses lang akong nakabawi sa kanya dahil natalo na, di ko nasulit." Sabi naman ng kanyang kaibigan na, "Medyo kakaiba ang iyong panaginip dahil bugbog sarado ka." Kadalasan kasi sa ibang tao ay hindi sila pamilyar sa kanilang panaginip. At dagdag pa niya na, "Di ba sabi mo hindi ka marunong mag-wrestling, pagbo-boxing lang ang iyong ginagawa para pumayat?" Sabi ni Siwo na, "Oo nga, parang kakaiba. Siguro panaginip lang talaga, pero para kasing totoo. Damang-dama ko kasi hanggang ngayon dahil alam na alam ko kasi ang aking gagawin mula sa simula. At ramdam ko kasi sa aking katawan ay kaya ko itong gawin." Sabi naman ng kanyang kaibigan na, "Hindi kaya broken-hearted ka lang Siwo? Marami pa namang babae sa mundo kaya kain na lang tayo, masakit talaga kapag pinagtagpo kayo ngunit hindi tinadhana." Pabiro niyang sinabi na iinis na sabi ni Siwo na, "Luko ka talagang kausap. Nasaktan na nga, dinagdagan mo pa. Sinabi ko lang sa'yo kasi, minsan kulang kasi naranasan ang ganong panaginip."
Dagdag pa niya na siguro tama ka kasi, sa dami kong iniisip lalo na, at walang nagkakagusto sa akin na babae. At siguro sa kakaisip ko kung paano magpabawas ng timbang, dahil kahit anong gawin ko ay wala pa ring pagbabago. At kung totoo man ang aking panaginip ay, wala pa ring kabuluhan, dahil din naman biglaan magbago ang aking katawan sa pagiging matipuno, at bato-batong katawan. Sa panaginip ni Siwoo ay, hindi siya makapaniwala dahil sa isang iglap, ang tagal niyang inaasam na pumayat ay nangyari na lang ng hindi inaasahan. Sabi ng matanda sa kanya na, ang tagal mong tulala putotoy, nabalik na ba ang iyong pag-iisip? At dagdag pa ng matanda kay Siwoo, akala ko magigising ka na makalipas ang ilang sandali mula nang makatulog ka habang nakatayo. Makikita sa likuran ng matanda na may kasama itong magandang dilag. Sabi naman ni Siwoo sa matanda na, nananaginip lang ba ako tang? At napalingon si Siwoo dahil meron siyang napansin. Isang halimaw na nakahilata sa lupa. Takang-taka siya at isang malaking katanungan sa kanyang isipan na, totoo ba lahat ng ito? Halimaw ba talaga ang nasa aking harapan? Ang laki. Naitumba ko ba ang malaking halimaw na ito? Anong nangyari sa katawan ko? Paano na ang bahay? At makabalik pa ba ako? Gulong-gulo siya sa mga nangyayari. Sabi ng matanda sa isang magandang dilag na, ano sa palagay mo? Sabi naman ng babae sa matanda na, sa totoo lang, dismayado ako kaunti. First time ko kasi makakita nagkalahating tao at kalahating goblin or duwende. At dagdag pa niya na, ngayon nakikita ko na siya sa personal ay, anong mapapala natin sa isang kaawa-awa at tanga ang meron siya? Meron ba talagang dugong duwende yan? Para naman kasing wala. Sabi naman ng matanda sa kanya na, grabe ka naman sa kanya, di mo ba nakita ang laban niya kanina? Sabi naman ng babae na, wala namang silbi ang halimaw na kanyang pinatumba, isa lamang iyong mababang klase. Mas okay pa kung malakas ang naging kanyang katunggali, gusto ko pa sigurong panoorin. At isa pa, wala naman siyang nilabas na mahika na malakas at kaya akong mapabilib. Purong lakas lang naman ang kanyang nilabas. Para ba isiping napakalupet niya dahil maliit lamang siya kumpara sa kanyang nakalaban? Painis niyang sinabi. Naputol ang kanilang pag-uusap nang magsalita si Siwoo na, mawalang galang sa inyong dalawa. Tapos na ang pagsusuri di ba? Pwede na ba ako makauwi sa amin? Biglang lumapit ang matanda at nagsasabi na, pinapakita mong karapat-dapat ka, at natapos na ang pasusuri ko, habang tulala ka kanina. At uulitin pa natin nag-isang beses. At sa kapaligiran, maririnig ang mga kakaibang boses ng mga halimaw. At nagsasabing, di ko inaasahan ang isang bagay na tulad nito. At dagdag pa nila na, napalupit nito, nagawa pang maipatumba ang tarantadong rendon na yan. Itinago lang ba niya ang kanyang lakas? Parang di ka panipaniwala, sa bagay parang makikita naman sa kanya na meron pa ring halong dugong duwende na nanalaitay sa kanya. Matagal-tagal na rin akong di nakakita ng isang goblin serum. At nang tumahimik na ang lahat, binagsak ang tungkod ng matanda at nagsalita na, ako si Grandpa Bogema na kasalukuyang manghuhukom sa mga halimaw dito sa Pinas, nagbibigay ng patas na paghuhukom, daan-daang mga halimaw ang nadirito at nakakita sa mga pangyayari bilang saksi. Naideklarang si Choi Siwoo ay hindi isang tao kundi isang halimaw. Kung sino man ang hindi totoo ay pwede na kayong makaalis. At ipakalat nyo ang balita sa buong Manila hanggang sa Tawi-Tawi kung ano ang naging kaganapan dito. Habang papaalis ang mga halimaw ay may sinasabi na, hindi inaasahang makatagpo ng isang duwende, magiging maganda at kawili-wili kaya ang magaganap na festival. Nang nakawala na ang lahat, ang matanda ay nagsasabi na, kung isa ka ng halimaw ay pwede na mailagay ang iyong pangalan sa listahan ng mga halimaw. At wala nang magtangkang saktan ka or patayin ka, pwera na lang kung meron silang valid na rason. Sagot ni Siwoo sa matanda na, parang mas maganda ang iyan tatang, kaso kailangan ko nang bumalik sa amin. At bigla niyang naisip na, paano kung wala silang valid na rason? Patay ako. Sumabat at pagalit na salita ng babae na,
Nakakainit naman ng ulong taong ito, nagtanga-tangahan ka lang ba or sadyang tanga ka lang talaga? Hindi mo ba narinig? Na isa ka ng halimaw, dagdag pa niya na, maliban kung makakuha ka ng abilidad or kakayahang itago ang iyong pagkakakilanlan sa mga tao bilang isa ka ng halimaw. Kapag ang isang halimaw ay hindi pa nakaabot ng 500 na taon ay hindi pa makapunta sa mundo ng mga tao. Sabi naman ni Siwo na, oy, hindi naman ako ang naghahanap ng problema dito, wala naman akong sinaktan, at namumuhay lang naman ako ng mapayapa. Sabi naman ng matanda kay Siwo na, ay nagpaparinig, bueno. Kung hindi mo naintindihan, wala na akong magawa, mas mabuti pang, patayin na kita. At nagpalabas ng malakas na aura ang matanda na siyang ikinagimbal ni Siwo. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagkatakot at damang-dama ang malakas na kapangyarihan ng matanda. Pero nabigla siya nang biglang nag-rake ang kanyang katawan at nakaatras ng may distansya. At nalampasan pa niya ang malaking halimaw. Hindi ko ba nasabi sa iyo Siwo na pagkatapos ng 666 taon ay kailangan palitan ang bagong hari ng mga halimaw? At dagdag pa niya na, ang 500 na taon pataas bago makapasok sa mundo ng mga tao ay isang batas na ginawa ng kasalukuyang hari. Kasi sa 666 taon ang makalipas, ang lahat ng mga halimaw ay malayang nakalabas-pasok sa mundo ng mga tao. Kadalasan ang magagawa lang ng mga tao ay tumakbo, takot na takot, walang magawa kapag nakikita kami sa gabi. Pagkatapos ng 666 na taon na yon ay may bagong hari ang naitanghal hanggang sa kasalukuyan. At may mga rason kung bakit hindi niya nagustuhan ang ganoong pangyayari. Kaya nang naitanghal siya bilang hari, agad nagpatupad ng bagong batas, isinulat niya gamit ang dugo ng kanyang pinatay na halimaw. Dahil sa ganoong batas ay bawal na kaming pumasok sa mundo ng mga tao at bawal rin ipakita ang aming mukha at lapitan sila. Nang dahil doon, ang mga tao ay hindi natakot sa amin, sa halip ay nakakalimutan na ang aming mga pag-iiral. Iniisip nila kami bilang katang-isip at katuwaan galing sa mga kwento. Pero hindi iyan magtatagal ngayon dahil malapit nang matapos ang termino ng kasalukuyang hari. At mapapalitan ng panibagong hari, at mapalitan rin ang kanyang batas. Pag dumating man ang oras na iyon, pagsapit ng gabi sa mundo ng mga tao ay, lahat ng mga halimaw na matyagang nang aantay ay pupunta at maghahasik ng lagim sa mundo ng mga tao. At magigising na ang nakalimotang takot at paggalang sa loob ng sangkatauhan. Dagdag pa ng matanda na, sa loob ng 6 na buwang ito, hintayin mo ba itong lumipas o alamin kung paano gamitin ang iyong kapangyarihan upang mabilis na makaalis. Nasa iyo ang lahat ng desisyon, sabi ni Siwo sa matanda ay, paano ba palakasin ang aking kapangyarihan? At kung makaya kong palakasin iyon ay, gaano ba kalakas para tatawaging hari ng mga halimaw? Sabi ng matanda kay Siwo na, oy parang interesado ka na Pototoy, ano ba ang nasa isip mo? Mga determinadong mata ni Siwo. Ano kaya ang mga mangyayari sa mundo kapag tuluyang nakapasok na ang mga halimaw? Sabi ni Siwo sa matanda na, itataboy ko sila at ipagtatangol ko ang sangkatauhan. Ano namang magagawa ng isang lalaking 17 taong gulang, imposible magawa ang ganoong pangyayari. Pero, merong isang bagay na mangyayari kapag napakadelikado ng mundo ng mga tao ay, puprotektahan niya ang mga mahal niya sa buhay, kahit anuman ang mangyari. Sabi ng matanda sa kanya na, mabuti, maaaring hindi iyon problema dahil, ang dugong duwende na dumadaloy sa iyo ay napakalakas. Dagdag pa niya na, hindi ka man katulad sa mga purong duwende ay, kung kaya mo namang mapalakas ang iyong kakayahan kahit sa kalahati, ay pwede na rin. Makayanan mo nang ipagtanggol ang iyong mahal sa buhay. Ngunit may posibilidad na hindi. Kaya hindi naman alam ang mangyayari. Kung magawa mo mang manalo sa festival at magiging isa kang hari ay, pwede mong ipagpatuloy ang batas nagkasalukuyang hari. At sumausaw na naman sa usapan ang babae na, huwag ka nang magsalita, nag-impossible tatang. Dahil ba natalo niya yung mahinang si Rendon? Di ganun kadali. Tingin mo ba mananalo yan sa festival?
Di nang natin alam kung sa first round lang yan. Wala yan chance na mabuhay. Magiging mabait ka naman sa kanya, sabi ng matanda sa babae. At sabi naman ng matanda kay si Una, pag-isipan mo yon ng maigi. At di ko pa pala na ipakilala sa'yo itong kasama kong babae. Siya nga pala si Silwa, katulad mo isang batang partisipante sa festival para din sa kanyang kababayan. At bakit mo naman sinabi sa kanya ang aking pangalantang? Painis na sinabi nagbabae. Di ko na kailangan makita pa ang pagmumukha niya, at saka di man ako naparito para makipagkilala sa kanya. Di ba sabi mo na kukunin mo ang test para magiging kwalipikado ka na makapasok sa mundo ng mga tao? Siguro ulitin mo pang banggitin yon, yari ka na sa akin. Sabi ng babae. Sabi naman ng matanda kay si Una, yang batang iyan ay tulad mo rin ng sitwasyon. Kahit napakaingay niyan ay gusto rin makapunta sa mundo ng mga tao. Patuloy kong ipinagpapaliban ang pakikitungo sa kanya dahil na punong-puno na ngunit palagi pa rin akong kinukulit at kukuha siya ng pagsusulit. Biglang napaisip si Siwo sa sinabi niya na, 6 na buwan na lang ang itatagal at pwede na pumasok ang mga halimaw sa mundo ng mga tao. Sabi naman ni Silwa sa matanda na, una sa lahat bakit ba kailangan pa akong kukuha ng pagsusulit? Kung transformation magic ba or monster force, mayroon nga hindi mabilang na mga halimaw na mas mahina pa kaysa sa akin, ay natutulog lang sa loob ng 500 taon. Sabi naman ng matanda kay Silwa na, alam ko naman yan, kaya naman mahirap husgahan ang iyong mga kwalifikasyon ng madalian. Para hindi agad malantad sa mga tao, kaya hindi lang basic na kakayahan ang matutunan at kundi ang sariling pasensya at mahinahon sa sarili. Sabi naman ni Silwa sa matanda na, naintindihan ko naman ang ibig mong sabihin tang. Kaya sana hindi lang ito excuse para maiwasan ang pakikitungo mo sa akin. Kalokohan. Sabi naman ng matanda na, di na sana kita tinawag dito ngayon kung yan ang iniisip mo. Ang festival ay papalapit na, 6 na buwan na lang at mawawala na ang lumang batas. Bakit ko pa ba isasama ang iyong kapritsyo kung sobrang busy ko? At dagdag pa niya na, gayon pa man, ito ang magandang pagkakataon. Kung maaari kang makisama sa mga tao nang walang anumang problema, mas magandang pagkakataon ito ngayon upang makita kung papasa ka ba. Tulad ng nakikita mo na, si Choi Siwoo ay isang tao. At walang mas mahusay na paraan upang hatulan ang iyong mga kwalifikasyon kaysa dito. At makikita sa mukha ng babae ang pagkagulat. Dagdag pa ng matanda na, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon hanggang katapusan ng buwan. Dapat maturuan mo siya ng basic sa pagiging halimaw at transformation magic. Kung makikita kung merong pagbabago pagkatapos ng 1 buwan ay magpapasya ako kung kwalipikado ba kayong dalawa na maglakbay sa mundo ng mga tao. Painis na sinabi ng babae sa matanda na, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan tang. Itong taong ito. Natuturuan ko hanggang sa katapusan ng buwan. Mas maganda sana kung diretso mong sinabi sa akin na hindi mo maibibigay. Kaysa naman makasama ko itong tangang ito. Sabi naman ng matanda na, kung yan ang iniisip mo, mag-antay ka na lang ng 6 na buwan. Ano naman ang kaibahan kung ilang buwan lang ang pagitan, na sa'yo na ang desisyon kung tuturuan mo siya or susuko ka na lang. Isang malaking tela ang lumabas at naghahanda na ang matanda para umalis na may sinasabing, sa paningin ko na, naniniwala ako na posible ito. At bumalot na ang malaking tela sa matanda at naglabas ng aura habang papaliit ng paliit. Nagmistulang isang bituin sa langit ang liwanag habang ang dalawa ay nakatingala. Sa pagkaalis ng matanda, nagsalita si Silwa kay Siwoo na, alam ko na walang kabuluhan kung magtanong sa iyo ngunit magtanong pa rin ako. Alam mo ba kung ano ang Monster Force? Sabi naman ni Siwoo na, hindi ko alam iyan, sabi ni Silwa na, sabi na nga di mo alam. Wala na rin akong magawa. At makikita sa mukha ni Siwoo ang pagkagulat na tila ba may mangyayari. Sa likod pala ni Silwa ay may halimaw at buhay pa, ang kanina niyang pinatumba na si Rendon. Tinanong si Siwoo ni Silwa na, bakit ganyan ka makareact? At nagsalita na nga ang halimaw na, maliit na lubo. Ang kutiting na nasa iyong harapan ay akin yan.
Saan ba ang matanda pumunta? Di pa tapos ang laban. Sabi naman ni Silwana, isa kang malagkit at ang mahal ng rice mo, nang dahil sa'yo na isang mahinang nilalang, puro ka lang daldal at malakas ka lang sa salita, kaya ang mga halimaw ay iniinsulto ng mga tao. Nanginginig sa galit ang halimaw at hahampasin na niya si Silwa ng malakas na puwersa habang sinasabi na, ikaw anak na putakte ka. Pasigaw niya. Sa mga halimaw kasi magkaiba, hindi atulad sa mga tao na, kung saan walang superioridad sa pagitan ng mga lahi. Sa mga halimaw kasi, merong malaking kaibahan, lalo na sa mga kalahi, malalaman kasi ang kaibahan ng mga halimaw sa pagitan ng kanilang average na potensyal, at ang mga tiyak na kakayahan, at abilidad na taglay ng bawat lahi. Malalaman kasi ang kaibahan ng mga halimaw sa pagitan ng kanilang average na potensyal, at ang mga tiyak na kakayahan at abilidad na taglay ng bawat lahi. At malalaman din sa kanila kung ano ang kanilang ranggo or level sa ibang lahi. Isa sa naging pinakamalakas ay ang lahi ng mga duwende, ngunit bigla na lang nawala kaya, magkakaiba ang mga opinyon ng mga halimaw kung aling bloodline ang nararapat na mailagay sa highest class o pinakamalakas na halimaw sa lugar ng Pinas. Pero kung isasantabi nila ang kanilang pride, maraming halimaw ang nag-aatubili na magbibigay ng parehong sagot. Yung weak beasts. Ang uso na nagtatago ng kanyang buntot ay isa sa pinakamalapit sa rurok ng pinakamalakas na lahi ng mga halimaw sa